umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Gayon din sa ating mga kasama sa online mass, sa ating Facebook at sa ating YouTube social media accounts. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, ang atin din ng pagbati sa inyong lahat, mapagpalang araw. Tayo ngayon pumasok na sa ikalawang linggo ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda bago ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So ang atin pong tema sa pagbabagong anyo ay ipinakilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Ito po ay directly referring sa atin pong Ebanghelyo, ang account o ang tagpo sa Transfiguration sa Mount Tabor o sa bundok ng Tabor. No? At doon ay nakita natin ang pagbabagong anyo ng ating mahal na Panginoon. So sa panahon po ng Kwaresma ay palagi pong mababanggit sa pagbasa ng mahal na pasyon at ganun din sa Way of the Cross, laging mababanggit yun pong kahalagahan ng krus. Sapagkat ito po ang simbolismo ng sakit, hirap, at maging kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit alam din natin na sa pagdiriwang ay naroon din yung paghihintay sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaya nga, ang krus at muling pagkabuhay ay palaging magkaugnay, magkarugtong. Ang sabi nga po ay, no cross, no glory. At ito po ay katulad din ng karanasan ng isang ina na nagdadalang tao na pagdating ng kabuwanan ng kanyang pagpapanganak ay alam natin yung hirap na salaysay ng mga ina na nagdi-deliver ng kanilang anak. Yung normal delivery ay talagang mahirap, masakit, di umano. Pero alam natin na kapag nailabas na ang bata, ay naroroon na yung ligaya ng ina. Nakatabi na niya yung kanyang anak, wala na sa tiyan, karga-karga na niya ang kanyang anak. Kaya yun ang dulot ng ligaya. Hirap, sakit, and ligaya magkasama. At sa pagbabagong anyo ng ating mahal na Panginoon, pinakita sa atin o sa kanyang mga alagad, sa atin na nga rin, ang sulyap ng kaningningan ng muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon. Ang kaluwalhatian, ang ligaya ng muling pagkabuhay. Sa unang pagbasa, ganap doon yung pag-aalay ni Abraham sa kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. So
So handa nang ialay ni Abraham. Bagamat yun ay kanyang solong anak, pero ang sabi niya, sige, ihandog mo na si Isaac. At yung akto na nga na ihahandog na siya, inihiga na sa altaran, so sasaksakin na si Isaac. Ano sabi ng Diyos kay Abraham? Huwag mo nang ituloy, pasado ka na, sinusubo ko lamang ang iyong pananampalataya. Kaya nga si Isaac, dahil sa ganong pagkakataon, siya'y nagkaroon ng panibagong buhay, new life. At yun po ay simbolismo rin ng muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. So habang tayo naghihintay, mga minamahal na kapatid, ni Kristo, sa araw ng pagdating ng Paschal Triduum at ng Easter Vigil, habang tayo naghihintay sa tagpong iyon, ngayon ay panahon pa rin sa ikalawang linggo, panahon pa rin po ng pagsisisi, panahon pa rin ng paghingi ng tawad, panahon pa rin ng pagsasakripisyo, panahon pa rin ng pagninilay sa mga sakit at hirap na tinamo ng ating Panginoon. At alam naman natin kung ano yung hirap na ating nararanasan as a human being sa buong mundo. The crisis brought by the pandemic, global crisis, at maging sa mga hirap, mga problema, ating bansa, apektado rin tayo. Kita natin, mga karahasan, patayan, mga kasamaan, mga nangyayari, apektado rin tayo. Sapagkat ang sabi nga ay, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kapag masakit ang iyong kuko, halimbawa ay kayo merong ingrown, di ba? Ang sakit noon. So hindi lang yung ingrown ang masakit, sa ramdam ng buong katawan, sakit. Nagre-register sa utak, ay masakit ang aking ingrown. So kailangan mong ipatanggal yan sa manicurista. Kung ikay marunong, di kumuha ka na lang ng nipper at tanggalin mo yung tumutulak na kuko doon sa iyong balat. Diba? Ganun yun Kaya nga, ganun po ang ating nararamdaman, ang ating nararanasan. Sapagkat usually, yung mga hirap at sakit, associated yan sa kasalanan ng tao. Bahagi na ng buhay ng tao. Bagamat, ito'y isang realidad nakakabit ng tao. Hirap, sakit, pagdurusa. Ito'y mas magiging makabuluhan, kakaroon ng merito, na kung alam natin na ito'y realidad at sa realidad na ito'y lagi nating isaisip na si Jesus ay kasama natin sa hirap at sakit na ito na ating nilalakbay. Mas meaningful, mas may merito kaysa sa naman sa ikay puro hirap, puro sakit, puro problema. Nawala naman si Jesus, saan ito mauwi? Depression, sickness. Pero kung ating isa sa isip na si Jesus, naririyan siya, naghihirap din siya, mayroong merit, mayroong grasya.
grasya na malampasan, grasya na gagaling, grasya na may pag-asa, grasya na merong kaligayahan. Alalahanin natin sa ating buhay ang krus at ang pagkabuhay is like two sides of the same coin. Diba yung buo ka ng piso, may tao at merong flag, no? So, bahagi ng buhay natin yan. Si Ryan Hall, isa po siyang marathoner. No? Join siya ng Olympics, sa Beijing Olympics noong 2008. So bago niya, o nung ma-discover niya yung kanyang talento sa pagtakbo-takbo, no? Discover niya na malakas ang kanyang stamina, no? So, everyday, training na siya, takbo-takbo siya, mga 15 kilometers, 20 kilometers daily, hanggang sa makaabot na nga siya sa kanyang career as a marathoner hanggang sa mag-Olympics. Pero, sabi niya sa kanyang sarili, gagamitin ko itong talentong ito na ibinigay sa akin ng Diyos para ipangalat at ipahayag ang pananampalataya ako sa Diyos. So, isipin natin naman, pwede palang ipahayag yung pananampalataya kahit sa patakbo-takbo lamang o para dun sa iba, sa pabisi-bisikleta lamang halimbawa. So si Ryan Hall, yun ang kanya. Running. So, sa murang edad, na-discover niya yung kanyang talent at yun nga, sabi niya sa kanyang sarili, gagamitin niya itong para sa kapurihan ng Diyos, para sa pagbabalik handog sa Diyos. So, practice siya daily. So, ang kanyang routine, ang kanyang ginagawa, gising siya sa umaga, alas 7, kakain ng pang-umagahan, so rest ng kaunti, and then takbo na siya 15 kilometers. 15-20 kilometers. So pagbalik, pahinga at liligo siya. No? Liligo ka. Sabihin, ay naku, mapapasma. Hindi po. Alam ng mga marathoner yan. So ang nililigo pa nga nila, ice water, yellow, para yung mga muscle, yan ay parang mainit na mainit. Nagpipigtalan yan, napipilas-pilas yan. Kinakailangan ng malamig, para maghilom. Kumbaga sa makina, overheat. Kaya kinakailangan ay malamig. So, after nun, kain siya ng pananghalian, and then, siesta. Papahinga ng kaunti, tulog ng kaunti. Pagkagising, takbo na naman uli, 7 to 10 kilometers naman. At pagbalik, punta naman siya sa gym, strengthening, exercise. So buhat-buhat naman siya ng mga dumbbells, barbell, no? Core exercise, para sa strengthening at endurance. And then, pahinga na siya, tulog. Yun, umikot yung kanyang hanggang sa dumating na nga yung araw ng Olympics. O bago yung araw ng Beijing Olympics, wala na siyang training. Tigil na ang training niya. So, ang ginawa niya ay conditioning of the mind. Ano ang kanyang ginawa? So,
Nanood siya nung palabas ni Mel Gibson, The Passion of the Christ. So pinanood niya yung hirap at sakit, At ito pong palabas na ito, marahil napanood din natin, ito'y box office. So talaga, sapagkat talagang yung mga tinik, realistic, yung paghampas, talagang dugo-dugo. Makikita natin yung hirap, tinamo, at sakit na tinamo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, bakit niya ginawa ito? So, sabi niya sa kanyang sarili, ito yung aking magiging motibasyon. Ito yung aking magiging mental conditioning. Yung hirap at sakit ng Panginoon na malalampasan din niya yung mga pulikat, yung mga pananakit ng paa. Dahil alam niya si Jesus ay naghirap din. So, yun yung kanyang mental conditioning. Kaya nga sa tuwing pagod na siya, so, isip niya yung the Passion of the Christ. Kaya nga, baliwala ang sakit. Yung kanyang pacing, dire-diretso, hindi nabagal. Hanggang sa matapos niya ang marathon. Sapagkat isip niya ang hirap at sakit ng Panginoon. So, mawawala din ang hirap ng sakit na kanyang dinaranas sa pagtakbo, sapagkat kasama niya si Jesus sa pagtakbo-takbo niya. Mga minamahal na kapatid, kay Kristo, sa ating buhay, isa-isip din natin si Jesus sa kabila ng hirap at sakit. Ituloy ang takbo ng buhay. Makikita natin ang resulta kapag tayo ay tumutuloy lang sa buhay, magtuloy-tuloy sa buhay, makikita natin, tatapos natin ang karera. Matatapos natin ang misyon. Mapagtatagumpayan natin ang lahat. Pagka ganun ng ating motibasyon, na sa buhay, sa karera ng buhay, kasama natin si Jesus, yung hirap at sakit ni Jesus, pwede rin nating sabihin ang sinabi ng mga alagad sa Panginoon doon sa bundok ng Transfigurasyon. Sabihin natin, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Tatayo kami ng kubo. Isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias. So parang yun din ang ating sasabihin sa Panginoon. Itinuturo sa atin ng ating Panginoon na hindi lang yung krus, hirap ang ating papasanin. I-level up natin yan. Sapagkat pagkakrus lamang natin ang ating papasanin, edi para bagang self-service din, self-seeking. Kaya nga, sabi ng ating mahal na Panginoon, pasan din natin ang krus ng ibang tao. Tataka tayo, ang dami ko ng krus, papasanin ko pa ang krus ng iba. Tama na. Ano sasabihin natin? Hindi po. Sapagkat alam natin na yung krus, maging kasangkapan din tayo na iangat, tulungan ng ating kapwa. Halimbawa, may mga kasama tayo sa bahay na may sakit. Alagaan natin, huwag natin pabayaan. So, dala din natin ang krus nila. Tulungan natin ang ating kapwa.
Pasinin natin. At iyan ay tinatawag nating charity or love. So, makikita natin na mas magiging makabuluhan ang ating buhay, mas magiging maligaya ang ating buhay kung nagtutulong-tulong tayo. Sapagkat yan ang mas kalugod-lugod sa Diyos at ganun din ang pamamaraan natin, pamamaraan ni Kristo, the Christian way, charity,